Okay, I think we had enough of warm-up. Ito na. This is it. Pag-usapan natin ito. Drum, 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 drum. Ito na, Sir Ronald, Mark. Itong pinag-usapan natin for a few months. Itong mga deepfake potential attacks against BBM. Meron ng first confirmed deepfake attacks, no? At mukhang ang konteksto naman ito is West Philippine Sea. Yung may mga deepfake video daw na pinapakita na si Marcos calling for war, etc. So mukhang may kinalaman ito dun sa questioning of Marcos foreign policy at saka yung ating assertiveness sa West Philippine Sea. But obviously alam natin, this probably is just the beginning, no? At kasi alam naman ni Sir Ronald ano yun tune into the whole Pulveronic series, serials, telenovela. Pero first of all, pag-usapan natin the irony of Marcos being a victim of disinformation. Ikaw muna, Ronald, and then si Mark. Well, una, lumabas yung deepfake 2 days bago i-launch yung koalisyon ng mamamayan kontra gera. So, kung malisyoso ka, titignan mo siya as a build-up. No? Na itong war Wala tayong freak, sinasabi. war freak itong presidente. Kaya sabi ko, kung malisyoso ka, makikita mo siya as a build-up. Na dinadala tayo sa gera, sabi nga nung ibang mga talking heads in China, dadalhin tayo sa isang nuclear war. O, di ba? Nuclear war, no? Yung mga ilang mga talking heads nila, yun ang linya, nuclear war. No? Tatamaan tayo ng nuclear war. So talagang fear mongering eh. Fear mongering dahil Medyo hindi nila makuha yung mamamayan, nuke level, you know, nuke mongering. Yan. Hindi nila makuha yung mamamayan. Ito nga huli, 3% within the margin of error, yung suporta sa China. So, kailangan nilang i-escalate. Baka yung susunod, yung, hydrogen bomb na. Tapos ano na, pang ibang weapons sa intergalactic bomb, mga ganyan. Sige lang. Asteroid. So, ang tingin ko, bahagi ito ng full court press nung mga kalaban ni BBM. Tingin ko, 3 yung main track nila eh. Isa itong war track. Hindi na nga sleepwalking into war eh, no? Parang pushing us to war, no? Yan yung yung ikalawa ay itong pulburon na ang sabi ni Maharlika ay ilalabas nila next month. No, yung pulburon dahil ngayon kasi nagiging parang urban legend na lang eh. Paulit-ulit sinasabi ilalabas December, January, February, March ngayon Pero mataas April na. So engagement sabi ni Maharlika, Ronald, at least itong kaya nga, mataas engagement, ilalabas hindi yung sa May. 60 views. Hindi yung 60 views nung kabila. Oo. So yun, may build up pa ron. At sa ikatlo, mukhang gagamitin nila yung election fraud. No? Gagamitin nila yan. Of course, ang gumagamit yan, hindi naman pro digong si General Rio. Pero gagamitin nila as a third parallel track para doon sa kanilang full court press labang kay BBM. So yan, lahat yan I think will come to a head May or June. Dahil doon inaasahan kasi yung paglabas ng international warrant ng ICC. So they're looking for a trigger. Yung isang trigger ay war, no? Yung isang trigger ay bakit kayo papayag mga pulis at saka mga sundalo na yung commander-in-chief adik. At ikatlo, nandaya yan. At meron kaming ebidensya. Bakit? Dahil kasama kami sa nandaya. Di ba? Sir Ronald, whistleblower. that's a good observation. Ang point ko is this tawag doon, tapon na lang lahat baka something will hit, or is this, do you think there's a coherence to this 3 arrows strategy? Well, tingin ko mas dominant yung una mo sinabi, no? Ibato natin lahat, baka may dumikit, no? Pero meron din mga nagpaplano na gawin niyang 3 parallel tracks na yan. Ang problema, it won't work eh, di ba? Madaling yung pulburon medyo Sir Ronald, puro mukhang nagpo-pulveron yung connection mo pulburon eh. Yung election fraud after 2 years, hindi ko alam kung ano yung dagdag na ebidensya na mapakita. Nako sir, yung internet mo na pulveron na. Mahirap magpag-cellphone yung ikatlo, yung Pulveronic napibuloy.
Saan Oo. na? Nakibuloy. Mukhang may Tapos yung- nag-i-interfere na yun. Oo. Burahin mo na yung Bro! TikTok app mo sa phone, sir. Burahin mo na yung Bro, TikTok. ano nangyari? Sir Ronald, Mukhang yung mga nag-i-interfere na yung TikTok. Sir Ronald, yung mga pinapanood mo iba dyan, isara mo Oo. ka kanina. Malapit mo nang marigugnaw yung plano nila eh. Wala pa, Kaya wala pa. nakikialam na yung app. Oh, 60 views eh. 60 Oo. views eh. Lamag lang sila sa atin ng mga tatlo eh. Ayan dahil. Tayo 57 eh. Ikaw, Mark, anong basa mo dito? Ano ba yun? Parang tapon-tapon, baka may madikit or baka naman, Hindi, baka may pero machampan nila. very interesting din yung sinasabi ni Sir Ronald ah. At pag siya nagsasabi, naniniwala na ako eh. Kasi yung mga ano natin last year, tumama eh. So mukhang yan din eh, yung kanilang inaabangan para sa ICC, yung kanilang pambala. Pero parang may hina nga lahat eh. Parang Yes. it's not enough eh. Yes. It's not enough para kasi anything that the BBM administration na did wrong o kung meron man silang krimen o kasalanan, mas worse yung mga nangyari nung sa panahon ni Duterte. Wala silang may bato na hindi nila ginawa o hindi naakusa sa kanila eh. So akusahan mo na ganito nung panahon mo mas malala. Nung akusahan mo ng ganyan. So yung sa deepfake lang kinakabahan talaga ako kasi there's no turning back na eh. Napapanood ko itong mga kunyari NBA players, si LeBron James, kung ano-ano sinasabi, sinisiraan yung mga teammates niya. Yun pala AI, yun pala deepfake. Very realistic na eh. Baka it's time na magpag-isipan na kung merong mga batas against sa paggamit ng deepfake para manira ng ibang tao eh. Meron sila. Actually, may batas, especially if you're targeting a national leader at may national security implications. So yun yung ni-report ng PNP ngayon at pwede nila i-flag down yan sa mga companies. Meron ng existing na batas ngayon? Meron If you're pretending to be a national leader. Yes. No, I mean, yeah, exactly. If you're undermining national security by spreading disinformation about a national leader that could have dire consequences. Meron na tayo dyan. Pero kasi hindi lang government leader eh. Kahit artista, kahit celebrity, kahit athlete. 'Di ba? Pwede nang i-deepfake eh. So baka dapat Taylor Swift, pag-aralan diba? na din eh. Yung kay Taylor Swift, 'di ba? Naging issue yan, laging malaking issue yan. 'Di ba, Mark, napansin mo meron na ngayon yung may flagging na sa YouTube and different platforms kung AI generated ang data mo. Yes eh, oo eh. Meron na silang ganun eh. Oo. So Pero sa mga developed countries kasi gray area yan eh. No, dahil napakahalaga sa kanila ng freedom of expression, no? Kaya kailangan patunayan na merong nangyaring damage, no? At 'yun mahirap. Parang usapin ng libel sa US. You have to prove presence of malice. At yung malice ay nasa loob ng utak eh. Kaya halos walang nananalong libel cases sa US eh. So sa mga developed countries, sa kanila kasi kailangan mong patunayan na may damage na nagawa. Halimbawa yung deepfake. Deepfake itself is not illegal or is not bad. Even for human rights groups. Paano? Kinakabahan sila. Baka pag iba naman yung gobyerno, halimbawa authoritarian or dictatorship, gagamitin naman yan, i-weaponize yan laban sa mga nagkikriticize. So, hindi yan black and white yung usapin ng deepfake. Mismo yung Meta, no? Mismo yung Meta ay very soft yan. Very soft yan sa usapin ng deepfake. Medyo tricky ang itong issue na ito. But I want to go back still to the irony that Marcos could be a victim of disinformation and all of that. Anong masabi mo dyan, Mark? And then, Sir Ronald, Marcos is now complaining about disinformation. Of course, Mark, you're a nice guy. At ayon sa'yo, wala naman dito ginawa mga yan. Ang sinasabi ng kabila, hindi pa nila naririnig yung video na yon. Narinig mo ba yung video na yon? Nakaabot na ba sa'yo? Na-flag down eh. Ako narinig ko. Pero sino nakakita pa lang? Ako narinig ko, no? At, hindi ko nakita, hindi ko naabutan. Parang kahit ako hindi masyadong boses ni BBM eh. No? Medyo low quality. Medyo parang boses, pero ibig sabihin, pag napanood mo, alam mo kagad deepfake eh. Yeah. Hindi siya deepfake, fake lang. Fake lang. So how much is this preparing lang for the future possibility of deepfakes eh? Kumbaga, inunahan na nila. Tama ka, Mark. Trial run ito eh. Tingin ko marami pa trial run. Parang main blow nila. No? Mga trial run ito eh. Parang parang scamming, di ba? First yung mga sobrang ewan na scam, and then i-elevate nila. Pero kung ito ay magagamit para dun sa pagpapabagsak kay BBM, I doubt it.
No? I doubt it. Halimbawa, nakita mo naman yung mga rallies eh. No? Pinakamalaki na yung kay Kibuloy sa Liwasang Bonifacio, mga 2,000-3,000 yun eh. No? Yung mga nag-rally. Kaya may kinakausap sila ng ibang simbahan para sumama sa kanila, parang EDSA Tres Framework. Pero napaso na nasunog na yung simbahan na yun eh. Kaya hindi sasama eh. No? Kaya sino yung immobilize nila? Kailangan kasi maraming tao sa kalsada to trigger a section of the military to move, no? Kaya I doubt kung mangyayari yan within the next 2 months. No? Yung mga keyboard warriors, hindi ba sila pwede? Busy? Busy ba yung mga keyboard warriors na ano? Mga naubusan yung budget. Hindi, tsaka yun, hindi lalabas sa kalsada yun. Ang init eh. Ang init pa naman. Nasa Starbucks kasi Palabas mo, ang init-init. Grabe kanina, papunta akong Green Hills, naliligo ako sa pawis sa loob ng kotse. Hindi kaya ng aircon. Hindi kaya. Tapos Kanina, lalabas ka pa. mas grabe pa sa Bangkok, sa Thailand, yung aircon ng airport mismo hindi na kaya. As in, Di ba? medyo maganda Tapos airport di ba nila yung grabe. Diba? Maraming namatay Sunday yung Bustos Rally. Sa Delikado. Thailand, more than 40 yung namatay. Grabe, pare. Sobrang more than mas init 40. sa Pilipinas. Sa Hindi ko kaya Pero talaga. Caloocan, 52. Caloocan, 52. Grabe. Pwede ka magluto ng hotdog at saka ng tosino nun eh. Ano, Baka yung mayoralty race yan. Yung Miss mainit. Popcorn. Yung laban sa pagka-mayor yung mainit. Sa Caloocan. Si Trillanes sa may ka pa na. Trillanes. Ayan. Yung pala yung mainit. Ano, bakit kaya may, is it me or is it the city? Kaya itong deepfake, tingin ko, i-scale up pa nila. Trial run itong mga to eh. Trial run. Pero That's a good pag napanood nyo, alam nyo kagad deepfake eh. Hindi nga, fake lang. Fake lang kasi hindi siya masyadong deep. Ang tawag nga nila, cheap fake. Cheap fake. Cheap fake. Iba pala yung cheap fake eh. Ginagamit pala talaga yun eh. Yung term na cheap na fake. Cheap fake, medyo fake kasi mas sophisticated eh. medyo in-effort. Okay, I think that perfectly sets it on for our next episode. So pag-usapan na natin ito. Itong Sara resign. Guess who came to Sara's rescue? BBM. Ayan na naman tayo. Dito, Mark, mas tama ako kay Ronald. Kasi, naalala mo, last year, sabi niya, ito na, bardagulan na. Ito na, it's over. This is it. Tapos sabi ko, alam mo niyo naman si BBM eh. Season 2 na tayo eh. Medyo ay na tapusin yung episode 5. So, ito na, pag-usapan natin sa next episode, Mr. Nice, Marupok, or Machiavelli? Pag-usapan natin yan.